What do you think of the prospects of one Ah. impeachment really progressing and leading to the removal of the target? Kunwari, si President Marcos or si Sara Duterte. Who do you think would unang-una magpo-progress ba yan pareho or isa lang? Kung mag-progress man, could that lead to the removal? Well, ang sinasabi ng ilang mga congressional leaders, ilang deputy speakers ay hindi na kami interesado dyan sa impeachment. No? Wala na yung, ang ginamit kang term ni Ronnie Puno, wala na yung saysay. Tingin ko they are playing safe. No? Dahil dami pido, dami pidon. No? Hindi naman nila pwedeng i-impeach yung isang sitting president na may 2.5 years pa. No? At the same time, hindi naman nila pwedeng i-impeach or na at least nagdadalawang isip silang i-impeach yung isang vice president na mataas ang ratings or president sa 2028. So, to play safe ay wag na mag-prosper pareho. Sa sa house Ganun, pala. kung ganun yung sentimiento Iyan ng ilang mga leaders at ilang mga kongresista, no? Para hindi na sila malagay sa spot. Ang Okay. sabi nga ni Deputy Speaker Ronnie Puno, hanggang Justice Committee na lang yan. Okay. No? Hindi na yan naaabot sa plenary. Oh, Sen, yan din yung isa kong naisip na most likely outcome dyan. So, hindi lalampas yan sa House. Pero, if and when that happens, would that be a victory, let's say, for Bongbong or for Sara? All things Tingin considered. ko mas victory for Sara. No? Dahil mukhang mas seryoso at mas may tsansa yung kanyang impeachment kesa sa impeachment ng presidente for now. No? Kaya baka mas siya yung mag-claim ng victory. Dahil Pero, mas mahirap i-impeach yung sitting president na may 2.5 years pa sa kanyang termino. Although, I know for a fact na may mga ibang mga kongresista na nagne-negotiate or nakatalo na ng barko. talaga, mga ilang kongresista, Senator? Di pa naman ganun karami. Pero yung 1/3 kasi na kailangan sa impeachment, tingin ko mas doable labang kay Sara than kay BBM. Kaya kung merong makakahinga ng mas malalim, tingin ko ay si Sara. Pero ito, maganda rin i-measure to ng siguro ng mga survey firms. Pero at least sa pagpupulso ninyo, Senator, ano kaya masusuportahan ng tao? Yung impeachment against the president or the vice president? Ito kasi, kaya ako tinatanong yan. Kasi baka isipin ng iba, tanga naman ng tanong mo. Eh, kitang-kita naman, mas popular yung vice president kaysa presidente. Ergo, mas supported yung impeachment against the other. Not necessarily, okay? Magkaiba kasi yun eh. Pero nga, ang pagpupulso po ninyo, Senator, ano kaya mas magiging katanggap-tanggap sa mga tao? I'm not sure dahil ibang usapin kasi yung impeachment doon sa usapin ng approval ratings Correct. at saka Correct. trust ratings. No? Although hindi siya entirely different, naiiba pa rin siya. At wag mong kalimutan, meron kang malaking undecided. Di ba? Pag-uusapan yung 2028. Kaya I'm sure malaki rin yung undecided dito sa usapin ng impeachment at this point. Oo nga, maganda yung sinabi nyo kay Senedo. No? Parang mas marami pang impeachment complaint against the president. Pero we don't know yet kasi wala pa namang Feb 6 eh. Tingin ko baka on the horizon, merong 3 or 4 impeachment complaints laban sa presidente at merong mga 2 or 3 laban sa vice president. On the horizon, ibig sabihin, for now, medyo lamang kung paramihan ng impeachment complaints. Baka lamang yung presidente. Pero hindi naman yan paramihan eh. Ang usapin dyan, dahil hindi lang naman legal process ang impeachment, it's basically a political process, ay yung mga kongresista na boboto sa impeachment, saan nila nakikita yung kanilang political future or political present? Tama. No? Yun yung magiging calculation nila. Mas i-risk ba nila yung relasyon sa isang sitting president against the prospects of a winnable vice president sa 2028
no? Yun yung kanilang ika-calculate. Mm. In a way, hindi lang yan usapin ng data analytics, usapin din yan ng political gamble. At saka syempre, ang isang factor dito na dapat tingnan natin, paano gagamitin or lalaruin ng magkabilang panig yung kanilang propaganda, yung kanilang machinery. Kasi, for Yes. instance, ngayon, pwede yung pagtingin ng mga tao, ay, ifa-file sa Vice President, rehash na yan eh. Pero pwedeng ganun yung depensa, di ba? Wala nangyari dyan. Ang pwedeng bigyan nila ng fresh component ayun sa Pangulo. Pero of course, they would have to nail the president directly. Kasi ang isang hurdle that they will have to deal with in terms of removing the president using impeachment, yung argument nga na teka, bakit ako ituturo niya? Ako nga yung whistleblower dyan, di ba? Yan ang argument ng Malacanang tsaka ng mga taga-suporta niya. Kaya sinasabi ko, baka naman pwedeng negligent or incompetent, grossly incompetent lang yung Pangulo. Pwedeng yun ang argument kasi eh. At saka, hindi ko kasi nakita yung articles of impeachment. Usually, mas compelling o mas powerful yung articles of impeachment kung very concrete rather than very general, katulad ng usapin ng culpability or command responsibility. Na, Dun sa halimbawa, na hindi specific, halimbawa, 120 million confidential fund na ginastos in 11 days. Or confidential fund na nakapangalan kay Piatos, no, kay Nova, at saka kay Tempura. Or a notice of disallowance sa several billions na pondo ng DepEd under the watch ng Vice President. So yun, very concrete yun eh. No? Yung kanyang threat sa kanyang boss na presidente, threat of assassination, etc. Then it will become more compelling. Pero kung ang sasampalang na articles of impeachment ay command responsibility, culpability, no, kidnapping, drug use, baka hindi ganun kalakas. Let's see. Pero dito sa final na complaint ng nung kaliwa, mga progressive groups, pretty detailed naman, no? Pero yun nga, malaking element dito yung command responsibility and malaki yung pagtitiwala doon sa Cabral files at saka doon sa akusasyon galing kay Zaldico. Which to me requires a lot of benefit of the doubt. Or, I mean, sorry. Hindi, benefit of the doubt. Truckload of salt. Yes. Halimbawa, yung Cabral files kasi ay iba kasi yun eh. Dahil ang daming nagpasok doon ng insertions, di ba? Para sa NEP. Hindi ko alam kung gaano ka strong basis yon for impeachment. Hindi ko sure. No? Hindi ko naman nabasa unlike ikaw eh. Tapos yung ano yung nabanggit mo? Yung kay Zaldico naman Zaldico. ay mas compelling yan kung meron na siyang official affidavit or nandito siya to testify. No? So, ayun. Yun lang yung aking mga tawag mo, grain of salt. 2 cents.